Inihain na rin sa Senado ang resolusyon na naghihikayat sa gobyerno na makiisa o makipagtulungan sa International Criminal Court. Pero ilang senador pinalagan ito. Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Kung meron tayong makabayan block sa lower house, meron tayong Senator Risa Hontiveros dito sa Senado. So expected ko na yan galing sa kanya. Matapos umusad sa Kamara ay lumutang naman ngayon sa Senado ang resolusyon na naghahanap ng pakikiisa ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate Resolution number 867 na inihain ni Senator Risa Hontiveros ay hinihikayat nito ang gobyerno na makiisa sa International Criminal Court para imbestigahan ang posibleng human rights violations ng kampanyang War on Drugs ng nakaraang Duterte administration. Ang hakbang ni Hontiveros ay umani ng batikos mula kay Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin ng ating si Presidente na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Yung timing ba naman, kung kailan merong gusot between the Vice President, between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolusyon na yan, why did it take, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC, why did it take 1.5 years bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC kahit na hindi na tayo membro. Sige, please come in ICC. Kailangan pala talaga natin papasukin yan. It took 1.5 years bago sila mag-file ng ganong klaseng resolution. Binigyang diin ni Senator Amy na ang hakbang ay hindi napapanahon at hindi kailangan ng taong bayan na anya'y hirap sa ngayon. Mas makabubuti anya kung pagtuunan ng pansin ang problema sa bigas na sa kasalukuyan ay nananatili pa ring mataas ang presyo. Para sa akin, mahalaga lahat ng bagay katulad nito, subalit meron pang umiigting ng mga issue na para sa mga pangkaraniwang Pilipino, mas mahalaga. Nauna na doon ang presyo ng bigas at kung paano tayo mabubusog ng Pasko, kung paano tayo magtatrabaho at mabubuhay. Yan ang pinakamahalaga. Sa kabila nito ay naniniwala naman si Senator Bato na hindi uusad ang resolusyon ni Hontiveros sa Senado. Ang nasabing resolusyon ay may malaking tsansang babagsak sa Committee on Foreign Relations na pinangungunahan ni Senator Amy Marcos o sa Committee on Justice and Human Rights kung saan chairman si Senator Francis Tolentino. Bukod sa kilalang supporter at kaalyado ng dating Pangulong Duterte ang dalawang senador, ay meron na ring dalawang nauna na isinumiteng resolusyon na kumukestyon sa pangingialam ng ICC sa justice system ng Pilipinas. Ang dalawang resolusyon na naghahayag ng suporta kay Duterte ay isinumite ni Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada sa buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Mag-gain ng traction yan sa committee level, then the committee has to be fair, di ba? Kung itakil yung kanya, itakil rin yung dalawang resolusyon na pending nila ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Robin Hood Padilla, na yun naman ay anti-ICC resolutions. Yung kanya is pro-ICC. So magbanggaan ngayon dyan. Sasakit ang ulo ng Justice Committee Chairman yan, si Senator Tolentino, kung paano niya yan ayusin. Sa kabila ng resolusyon ni Hontiveros ay naniniwala si Senator Bato at si Senator Amy sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.